Good morning mga kapatid. Ang tunay na umiibig ay merong paninindigan. Amen. Ang tunay na umiibig ay merong paninindigan. Sa 1 John chapter 3 verse 16. 1 John chapter 3 verse 16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil lamang sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ninuman na may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya naman ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. At binabanggit nga dito na hindi lang siya salita kapag ikaw ay umibig. Dapat meron ding gawa, meron ding paninindigan. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon sa John 3:16 na For God so loved the world that He gave His one and only Son, that ibinigay niya yon, may paggawa doon na nung sinabi ng Diyos, mahal ko kayo, ibinigay niya ang kanyang anak. At ang Panginoong Jesucristo naman, sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, binanggit dyan kung ano yung ginawa ng Panginoon. Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8, Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, kahit na siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Yun. Nung sinabi ng Panginoon na mahal ka niya, nanindigan siya hanggang sa kamatayan. Namatay siya para sa iyo, para imbes na ikaw yung maparusahan, hindi na. Inako na ng Panginoon yung kaparusahan, siya na lang yung naparusahan para sa'yo dahil mahal ka ng ating Panginoon. Merong pagsasakripisyo at noong panahon na nahihirapan ng Panginoong Jesucristo, ay dahil mahal niya tayo, dahil iniibig niya tayo, siya ay nanindigan, hindi siya sumuko. Amen, hindi siya tumigil. Hindi niya sinabi na, Ama, tama na, ayaw ko na. Hindi eh. Nagtuloy ang Panginoon, nakaramdam siya ng sugat, nasaktan siya, umiyak siya, nauhaw siya. No? Ngunit ang Panginoon ay tiniis niya lahat yon hanggang kamatayan dahil sa pag-ibig niya sa atin. No? Napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord po. At minsan nakala natin walang nagmamahal sa atin. Minsan nakala natin nag-iisa tayo. Sa panahon na tayo ay nahihirapan, ngunit pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sa umagang ito, hindi ka mag-isa. Sa Romans, sabi niya doon na minahal tayo ng Diyos noong panahon na tayo ay makasalanan pa. Amen. Kaya karapat dapat siya. Pray muna tayo sa Panginoon. Salamat sa umagang ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat sa bagong umaga, bagong pag-asa na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na makapag-aral kami ng inyong salita. Mapaalalahanan kami, Panginoon, how good you are, O God. Sometimes, we cannot see the blessings we have in life. We cannot appreciate those things. But thank you for your reminders, O God, that you are good. That you are so, so good, O God. Sa panahon na hindi namin makita, Panginoon, na kumikilos kayo, you are working, Panginoon. You are working. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you for the cross, Lord. Hallelujah. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and
Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace, and worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Word is the Lamb. Word is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Worthy is the Lamb. Karapat-dapat siya. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Yes, Lord, tunay na nagtagumpay kayo, Panginoon. And high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Word is the Lamb. Amen. Praise the Lord. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Dahil sa pag-ibig sa atin ng Panginoon ay tiniis niya lahat yon para sa ganun ay magkaroon tayo ng pagkakataon na maligtas, na makapunta doon sa langit na bayan. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Ang ating mga kasama ngayon, magkakasama po tayong magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon kay Ate Sharon, kay Ate Berna, Kuya Laymar, Ate Eileen, at Ate Shirley. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Kay Mamang Lani, Ate Eileen, Ate Lynn. Yan, blessed morning, Pastor. Purihin po ang Panginoon. At kapag ikaw ay umiibig, merong paninindigan. Amen? Hindi mo siya iniiwan. Diyan na pala si kapatid na Jess. Kapag tayo, ayan, patutulad ninyo, no? Hindi kayo nang iiwan. Praise the Lord. Ang tunay na pag-ibig ay may paninindigan. Alam nyo, nung nakaraan na pag-aralan natin sa Matthew, yung mga, kumbaga parang love story na ito eh. Love story nila Salmon at ni Rahab. No? Na bagaman si Rahab ay meron siyang pangit na nakaraan, nung inibig siya ni Salmon, ay hindi niya na yun tinignan, hindi niya na yun, hindi yun yung naging pasihan niya, yung past ni Rahab para mahalin niya itong si Rahab. So, naging, siguro sa time natin yung girlfriend-boyfriend, nag-asawa sila ni Salmon. At dahil sa pagmamahalan ni Salmon at si Rahab, nagkaroon sila ng anak na si Boaz at si Boaz naman ay napangasawa niya si Ruth, no? Noemi ang nasulat ko dito. Ayan, si Boaz napangasawa niya si Ruth at dahil sa kabutihang loob ni Salmon kay Rahab, yung pagmamahalan nila, namana rin ito ni Boaz. Nagkaroon din siya ng magandang kalooban na bagaman si Ruth ay balo siya at bukod sa siya ay balo, hindi rin siya kauri nila, hindi siya Israelita. Si Ruth ay isang Moabita at itong si Boaz ay isang Israelita. At dahil sa pagmamahal ni Boaz kay Ruth ay nanindigan rin siya.
No? Pinanindigan niya itong si Ruth. So, maganda yung kanilang naging relationship na bagaman may mga past sila, may mga nakaraan sila tulad ni Rahab, isang prostitute, ay hindi yung naging hadlang para magmahalan sila. No? May mga kanya-kanyang kwento eh. Kayo rin po, kung sa mga may asawa dyan o mga may girlfriend, boyfriend dyan, ay meron kayong kanya-kanyang kwento kung paano kayo nagmahalan. At matindi dyan, kung kayo ay umibig, meron kayong paninindigan. Amen? Kapatid na Josefina Pineda, good morning, Pastor and everyone. Puntahan natin sa yung pinag-aaral natin. Ano na tayo ngayon? Day 50. Ay, praise the Lord. Naka 50 videos na tayo. At sa Matthew naman, nasa part 9 na yata tayo. Matthew chapter 1. Pero hindi na natin babalikan yung mga talaan nung nakaraan. Doon na tayo ngayon sa love story naman ni Joseph at ni Mary. So, parang February ba ngayon? June. June ngayon, pero pinag-aaral na natin. Parang ganun yung bagsak niya, na kung paano nagmahal itong mga tao na ito at kung paano sila nanindigan nung sinabi nila na umiibig sila. Sana meron din tayong ganun, pag tayo ay umibig, ay merong paninindigan. Tingnan natin itong kwento na ito nila Joseph at ni Maria. Matthew chapter 1 verse 18 hanggang 23. Matthew chapter 1 verse 18 to 23. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Amen. Makikita natin dito na merong dalawang nagmamahalan. No? Itong si Jose at saka si Maria, siguro sa time natin ngayon, fiancé na sila, about to, ikakasal na sila eh. Malapit na silang ikasal. Ngunit may nangyari dito na pagsubok sa kanila. Kung ito bang si Jose na nagmamahal kay Maria ay paninindigan ba niya yung kanyang pag-ibig kay Maria kung malaman niya itong bagay na ito? Ano po yan? Natagpuan ngunit bago sila ikasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. No? Buntis itong si Maria. At si Maria, alam niya na ito ay mula sa banal na espiritu. Itong si Jose ay wala siyang kaalam-alam. Ang alam niya lang ay buntis si Maria, pero sure siya na hindi siya yung tatay nito, si Jose. Kasi marangal tong tao na ito, si Jose. At siyempre, habang hindi pa sila kinakasal, ay ayaw pa niyang katabing matulog itong si Maria. Kaya, ang nangyari dyan, talagang napaisip itong si Jose. Gusto niya naglalaban yung kanyang damdamin. Kasi isa siyang matuwid na tao, marangal siyang tao. At kung malalaman ng ibang tao na si Jose, si Maria ay buntis na, hindi pa sila kinakasal, at siya yung boyfriend, madudungisan yung kanyang pangalan at mawawala yung pagiging matuwid niya sa paningin ng mga tao. Kaya nag-iisip siya. Ngunit dahil sa mahal niya itong si Maria, ayaw niya naman, napapaisip siya na iwan ko na kaya siya ng lihim.
Pero dahil sa pagmamahal niya kay Maria, hindi niya gagawin yon. Hindi niya kayang gawin. Dahil mahal na mahal niya si Maria at ayaw niyang mapahiya si Maria dahil sa kanyang pagmamahal. Matindi, ano? Tunay na umiibig itong si Jose dahil iniisip niya yung kapakanan ng kanyang fiancé. No? Tayo po ba kapag tayo ay umiibig o mga katulad ko dyan na asawang lalaki, no? Tayo ba ay may paninindigan sa ating pag-ibig at iniisip ba natin yung kapakanan ng ating mga asawang babae? Amen. Kino-consider din ba natin yan? Minsan yung mga kapag ang lalaki ay nagtatrabaho, pagod na pagod yan galing sa trabaho, pag uwi sa bahay, parang naman, katulong naman yung kanyang asawa na ipaghanda mo ako, ipagluto mo ako dahil pagod ako sa aking trabaho. Nako po, yung mga nasa bahay, pagod din yan. Yung maghapon ka na naglilinis sa bahay o nag-aalaga sa iyong mga anak, no? Kaya kung merong mas pagod, yung mga nanay yan dahil ang dami nilang isipin. Sige, kayo muna ang bida ngayon, mga nanay, At ay hindi, Father's Day pala ngayon, Father's Month. Nanindigan itong si Joseph, si Jose. Kaya ang ginawa niya, nag-iisip siya, iniisip-isip niya, ano kaya ang aking gagawin? Iiwan ko na kaya si Maria? No? At samantalang sa verse 20, samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Habang nag-iisip siya at meron siyang malinis na hangarin, itong si Jose na gusto niyang huwag mapahiya itong si Maria, no? Iniisip niya yung kapakanan ni Maria, diyan napakita ang espiritu ng ating Panginoon na ang sabi ay sapagkat huwag mo siyang hiwalayan, pakasalan mo siya sapagkat yan ay gawa ng banal na espiritu. Yan yung kalooban ng Panginoon. Amen? Sa panahon na naguguluhan itong si Jose kung ano ang kanyang gagawin at nag-iisip siya at marahil nagpipray na din siya dyan, ang Panginoon ang tumulong sa kanya. Mabigat na isipin yon. Hindi niya naman pwedeng pagsalitahan ng hindi maganda itong si Maria. Bakit ka nabuntis? Bakit ganito? No, nung hindi pa niya alam. Pero ngayon, alam niya na. No? May mga panahon din na may mga bagay tayong iniisip na naguguluhan tayo. Yung pagdidesisyon natin sa buhay, ano ba yung gagawin ko? No? Ano ba yung bibilhin ko? Ano ba yung uunahin natin? Minsan naguguluhan tayo sa ating iniisip. Pero alam niyo mga kapatid, kung meron kang tamang hangarin, yung halimbawa yung ginagawa mo ay makabubuti sa iyong pamilya, makatutulong sa iyong pamilya, yung ginagawa mo ay nakalulugod sa ating Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon sa iyong pagdidesisyon. Amen po ba? Tutulungan ka ng Panginoon sa iyong pagdidesisyon at makaka-decide ka ng tama. Kaya nga minsan, may mga ginagawa tayong mali sa paningin ng Panginoon. Alam natin yun na mali. Alam natin na hindi yun kalugod-lugod sa Panginoon. At nakokonsensya tayo, nahihirapan tayo. Pero alam niyo kung bakit tayo napapaisip, kung bakit tayo nakakaramdam ng kahirapan sa ating damdamin. Kasi nga tinuturuan tayo ng Panginoon na gawin yung yung tama. Amen? Ipinapakita ng Diyos na, anak, ito yung dapat mong gawin. Ito yung dapat mong sundin. Hindi yan, yung ginagawa mo ngayon, mali yan. Hindi yan kalugod-lugod sa ating Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon, bagaman hindi yun madali, na magdesisyon ka na nakita mo kung ano yung tama, no? Nakita mo kung ito yung, nakikita mo na ito yung tama, itong ginagawa ko ngayon, mali ito. Pero sa katawan natin, mahirap yan. Mahirap na gawin.
Pero, ang Panginoon ang tutulong sa atin kapag ibibigay mo sa Panginoon, isusuko mo ang lahat sa Panginoon. Lord, isinusuko ko na po sa inyo itong aking kahinaan, itong aking kasalanan ngayon, Panginoon. Lord, patawarin niyo po ako at tulungan niyo ako na makasunod sa inyong kagustuhan. Amen. At ang Panginoon nang bahala sa iyo, tutulungan ka ng Panginoon. Yung mga pagdidesisyon natin, Lord, ano ba yung dapat kong gawin, Panginoon? Ano ba yung dapat kong unahin? Kapag ibinigay mo lahat yan sa Panginoon, ang Panginoon na ang bahalang tutulong sa iyo, maglilid sa iyo. Amen? Meron po akong mga kapwa, mga pastor, na pwede nyo pong lapitan. Pwede nyo po kaming i-chat anytime, pwede nyo po kaming kausapin anytime kung kakailanganin nyo ng advices mula sa Biblia at panalangin ng isang pastor. Amen? Nakahanda po kami. Sabi sa James 4:17, Santiago chapter 4, verse 17. Santiago chapter 4, verse 17, ang nakakaalam ng baka pwede tayo matala sa 16. Verse 15. Santiago chapter 4 verse 15 to 17. Ito ang dapat ninyong sabihin, kung kalooban ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyan. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo, masama iyan. 17. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi nito ginagawa, ay nagkakasala. Amen? Ang nakakaalam ng mabuti na dapat mong gawin, ngunit hindi mo ginagawa, ay nagkakasala. Tingnan mo niyo po yung vice versa niyan. Na kapag nakita mong mabuti, ito yung mabuti, ipinakita na sa'yo ng Panginoon, ito yung dapat kong gawin, pero hindi mo ginawa, doon pumapasok yung kasalanan. Kapag ka naman kasalanan na, alam mo na yan na kasalanan, ginawa mo pa rin, yan pumapasok yung kasalanan din. Na unawaan niyo po mga kapatid. Alam mo na mabuti, alam mo na dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa, kasalanan yon. Nakita mo na na masama, ginawa mo pa rin, kasalanan yon. At alam natin ng mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Salamat sa Panginoon dahil, tayo ay nagkakasala, tayo ay mga tao. Ngunit sabi ng 1 John 1:9 na kapag humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, pinatawad niya na tayo. No, He is faithful and just to forgive us from our sins. Amen po ba? Ang Diyos ay hindi siya tulad ng natin. Tayo kasi mahirap tayong magpatawad eh. No? Tayo kasi masyado tayong judgmental kung minsan. Kahit na nagbago na yung tao, ang nakikita pa rin natin ay yung past, yung mga nakaraan nila. Ang Panginoon ay hindi ganon. Kapag sumunod ka na sa Panginoon, naglingkod ka na sa Panginoon, ang nakikita niya na ngayon ay yung bagong ikaw na. No? The new has come, the old has gone. Wala na yung dating pagkatao. Alam nyo, alam ito ni Jose eh. Na kapag iiwan niya si Maria, alam niya na wala siyang paninindigan. At nanindigan siya doon. No? Baka man hindi madali itong love story nila sapagkat, sabihin na natin, nung ipinakita na ng Diyos yung gagawin ni Maria at ni Jose, na ang pinagbubuntis ni Maria ay dahil yan sa gawa ng banal na espiritu, ay hindi yan magiging madali ulit sa part nila. Nagpakasal sila. Pero mga ilang months lang ay manganganak na itong si Maria. Kaya, hindi madali yan. At habang sila ay nagsasama rin, nung kinasal na sila, hindi din sila pwedeng magtabi, no? Magtalik, hindi pwede. Magtitiis din si Jose dahil yun yung utos ng Panginoon. No? Merong mga kahirapan pa rin na gagampanan nila. Yung mga tao, i-judge pa rin sila, talaga, ayan si Jose, yung kanyang napangasawa ay buntis na. O kaya kapag sasabihin naman nilang ito ay gawa ng banal na espiritu, sa tingin nyo maniniwala yung mga tao? No? Hindi yan maniniwala yung mga tao.
At i-judge pa rin sila ng i-judge kung ano yung nangyari sa kanilang mag-asawa, no? Na bago sila kinasal ay buntis na itong si Maria, at so nung panahon nila ay kahihiyan yan. Hindi lang sa tao kundi maging sa angkan nila. Nakakahiya yan. Nakakalungkot mangisipin na ngayon ay nagiging parang normal na lang yan. Hindi na masyadong nakakahiya. Pero sa panahon nila noon, kapag bago ka ikasal at buntis ka na, ay nakakahiya yung part na yan. No? Ngunit itong si Maria at saka si Jose ay nagpakasal pa rin sila at meron pa rin yung masasabi yung mga tao dyan. At tatanggapin nila yon dahil ang sinusunod nila yung Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, hindi siya, sabi ng Panginoon, hindi ganun kadali. No? Meron pa rin kahirapan. Kaya sa mga nagpapastor nga, mga nangunguna sa simbahan, alam nyo, maraming mga pastor ang umiiyak. No? Dahil sa bukod sa nahihirapan din sa ministry, ay pahirap pa minsan yung mga kapatid naman na walang pagmamalasakit doon sa kanilang pastor. No? Yung mga tao naman na hindi ganun kalago yung kanilang pananampalataya at ginagamit sila ng kaaway para siraan itong kanilang mga pastor. Nakakalungkot at hindi madali ang magpastor mga kapatid. No? Mahirap-hirap din yan. At sa pamumuhay nating mga lingkod ng Panginoon, kapag tayo sumunod sa ating Panginoon, hindi natin asahan na lahat ng mga tao sasang-ayon sa atin. Yung mga tao matutuwa sa atin. Nung panahon nila Jose at Maria, yung mga tao hindi rin yan natutuwa sa kanila. No? Ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nag-minister, no, nagpasimula na yung kanyang ministeryo dito sa lupa, hindi lahat nalugod. Gumagawa siya ng kababalaghan, nagpapagaling siya sa mga may sakit. Pero alam nyo, sinundo siya ng kanyang pamilya. At nilibak pa siya ng kanyang mga kapatid na, ba't dito ka doon ka, umuwi ka sa bahay. Umuwi ka sa atin, doon ka nga magpagaling, ipakita mo kung sino ka. No? At doon ka magpagaling, magpakita ng mga kababalaghan. So may mga tao pa rin na hindi naniniwala sa Panginoon, maging yung kanyang pamilya. Amen? Pero naglaon ay sumampalataya din at naging mga leader din yan ng church, yung mga kapatid ng Panginoong Hesukristo sa tamang panahon. Kaya tayo, kapag tayo ay naging Kristiyano, naglingkod sa Panginoon, may time din na yung mga kapamilya natin ay hindi sila natutuwa. No? Talaga, no? Ano ka dyan? Nagbibigay ka dyan sa church ninyo? Nagsisimba ka dyan? May offering dyan? May tithes pa dyan? No? Inegosyo mo na lang kaya? I-business mo na lang kaya? Nagsuggest pa sila, minsan yung mga tao na hindi nakakalam ng Biblia ay sila pa yung madaming mga suggestions. Pero ikaw naman, dahil ikaw ay Kristiyano, dahil ikaw ay umiibig sa Panginoon, meron kang paninindigan. Kapag nalaman mo na yung katotohanan, ito yung dapat na ginagawa ng isang Kristiyano, ay maninindigan ka na magpapatuloy ka na mamumuhay bilang isang lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Anong oras na ba natin? Sige, last na lang sa Galatians chapter 5 na tayo. Galatians, wait lang, hanapin ko lang po yung verse. Galatians chapter 5 verse 16 hanggang 26. Basahin ko na lang to na paalala sa atin na sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano ay meron tayong dapat paninindigan. Meron tayong ginagawa. Galatians chapter 5 verse 16 hanggang 26. Ito ang sinabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Amen. Ulitin ko po yun. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Kaya nga, para matulungan nyo naman yung inyong Espiritu, magkaroon kayo mga kapatid ng everyday na morning devotion. Mag-alarm po kayo. Kung sino man yung pastor na gusto nyong pakinggan sa morning devotion, kasi marami naman kami na nagmo-morning devotion. No, kung maglaan kayo ng oras sa pananalangin, maglaan kayo ng oras sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Kung nagugutom yung physical ninyong pangangatawan at nagluluto kayo ng masasarap na pagkain, pinapakain ninyo itong katawan ninyo na ito, ganun din yung ating espiritu. Nagugutom rin yan at kailangan din nating pakainin. At
ang pagkain ng Espiritu natin ay ang salita ng Panginoon. Amen po ba? May panahon na parang inaantok-antok ka pa kapag nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Pag nagbasa ka, inaantok-antok ka dahil pagod ka. No? Normal yan na nararamdaman ng katawan natin at kailangan mong labanan yan. Kailangan mong magsumikap, magsigasig sa pag-aaral din ng salita ng ating Panginoon. Para kapag dumating yung pagsubok sa atin, may panlaban tayo. Alam na natin yung tama at mali at malakas na yung espiritu natin. Amen. Verse 17, sapagkat ang pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng espiritu, at ang ninanasa ng espiritu ay laban sa mga pita ng laban. So magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo pinapatnubayan ng espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ito. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, yan, pagkagalit, yan, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Mga kapatid, sa pagpasok sa langit may requirements din yan. No? May mga, kapag meron tayo nitong binanggit, ay hindi tayo makakapasok, hindi tayo tatanggapin sa kaharian. Hindi ka masasabi na, Kristiyano ako. Ha? Talaga ba? Kristiyano ka? Bakit ganyan yung ginagawa mo? Sinabi mong meron kang Diyos. Sinabing sumasampalataya ka sa Diyos. Pero bakit meron kang mga ganitong bagay na ginagawa? Paglalasing, ayan. Walang taros na pagsasaya. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ipinagpapalit mo yung pagsamba mo sa Diyos sa pamamagitan ng mga bagay sa mundong ito. Sinusunod mo yung pita ng laman. Amen. Medyo masakit ito yung binabanggit dito ng Biblia. Hindi ito condemning. Hindi tayo ginajudge nito, kundi tinatama tayo. Pinapalalahanan tayo ng Panginoon na Kristiyano ka na lang din, gampanan mo na. Totohanin mo na yung pagiging Kristiyano. Amen po ba? Sa mga pastor dyan, kung kayo po ay tinawag sa pagpapastor, manindigan na tayo. Amen. Mahirap man. Purihin na lang ang Panginoon dahil kapag kapastor ka at may trabaho ka pa, magkakaroon ka pa ng devotion ko, kumustahin mo pa yung mga kapatid, ay hindi madaling bagay. Mahirap-hirap din doon sa physical na pangangatawan, pero ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. So manindigan tayo. Anong gagawin natin? Palabasin natin yung bunga ng Espiritu Santo. 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Amen. Purihin po ang Panginoon at bilang mga lingkod ng Panginoon, makita sa atin lagi yung bunga ng banal na Espiritu. Sa mga nagtatrabaho, maging tapat tayo sa ating mga trabaho. Amen. Sa mga may pamilya, ibigin natin yung ating pamilya. Kung may pamilya ka na, manindigan ka. No? Manindigan ka na yung meron kang pamilya na wag nang gumawa pa ng hindi magagandang bagay. Meron na sa atin yung kabutihan. Yan. Kabutihan is anytime yan. Hindi pwedeng pili lang. Hindi porket, magiging mabuti ako sa kanya kasi mataas yung katungkulan yan. No? Yung pagiging mabuti mo, hindi nakabase sa sitwasyon o sa tao. Ikaw ay mabuti sa lahat. Kilala mo man yan o hindi mo kilala, ikaw ay mabuti at saka itong kahinahunan. Huwag kang high blood. Konting pasabi lang sa'yo ng iyong leader o kaya ng iyong boss, konting galit niya lang ay galit ka na rin. Hindi pwedeng ganon. Kailangan bilang mga Kristiyano ay meron tayong kahinahunan. So, sino ka sa mahihirap na sitwasyon? Paano ka mag-react sa mga hindi magandang pananalita na ating naririnig? No, ikaw ba ay maninindigan bilang isang lingkod ng Panginoon or gagawin mo din yung kanilang ginagawa?
Salamat na lang sa Panginoon dahil andito yung kanyang mga salita na nagpapaalala sa atin. Amen po ba, kapatid na Gilbert Punsalan? Salute, bro. Kasama namin yan sa Church of Christ Taiwan. Si kapatid na Charito Manangan. Kapatid na Nessie Sulit. Praise the Lord po sa inyong mga buhay. At Sharon. Ganun na lang. At tayo po ay mag-pray na. At alam ko sapat na yon. Itong si Jose, bagaman nabuntis na itong si Maria, nung panahon na hindi pa niya alam, ay hindi niya iniwan si Maria. Nag-isip siya, pero nanatili yung kanyang paninindigan na iisipin niya yung kapakanan ng kanyang minamahal. Ganun din tayo. Pag tayo ay nagmahal, iisipin natin yung kapakanan nila. Mga pastor, pag sinasabi niyong mahal ninyo yung inyong mga kapatid, mga manggagawa sa loob ng church, iisipin ninyo yung kapakanan nila. Mga kapatid na membro ng bawat iglesia, kapag sinasabi niyong mahal nyo yung inyong pastor, iisipin ninyo yung kapakanan nila. Amen. Mga tatay dyan, pag sinasabi niyong mahal nyo yung inyong pamilya, iisipin ninyo yung kapakanan ng inyong pamilya. Mga magulang, mga nanay, you are always considering kung ano yung mararamdaman ng inyong mga anak. Amen. Hallelujah. Philippians chapter 2 verse 4, last na lang. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Magmalasakitan po tayo sa isa't isa. Pag may naninira sa ating kapatid, ipagmalasakit natin. Pagka may nabalitaan tayo na hindi maganda sa mga kapatid o kapamilya natin, pagmalasakitan natin sila. Panalangin natin sila. Unawain natin ang bawat isa. Huwag tayo basta-basta magalit. Tayo pa mag-pray. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Pinaalalahanan niyo po kami, Panginoon, na manindigan sa tinanggap namin, Panginoon, ng mga ministeryo. Sa mga merong boyfriend, girlfriend, manindigan. Sa mga may asawa, manindigan. Sa mga naglilingkod sa Diyos, manindigan. Piliin lagi na gawin yung tama kahit na nahihirapan at gustong gawin yung mali. Pero dahil ang Panginoon na ang naghahari sa iyong buhay, ay makakasunod ka na sa kalooban ng ating Panginoon. Kung nahihirapan ka pa ngayon, draw near to God. Mas lalo mong ilapit yung sarili mo sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang tutulong sa iyo na gumawa ng tama at dapat mong gawin. Hallelujah. Panginoon, sa mga kapatid ngayon na may mga pagdidesisyong ginagawa, tulungan niyo po sila. Sa mga kapatid na gusto na ring maglingkod sa iyo ng tapat at totoo. Tapat sa lahat, Panginoon. Tapat sa pag-ibig sa inyo. Tapat sa paglilingkod. Tapat sa pagbibigay. Tapat sa lahat ng bagay. Ngunit nahihirapan silang gawin ito. In Jesus' name, tulungan niyo sila, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord God, na magkaroon din kami ng pagmamalasakit sa nararamdaman ng mga mahal namin sa buhay. Lalo na sa inyo. Dahil mahal namin kayo, Panginoon, alam ko nasasaktan na rin kayo kapag nakakagawa kami ng hindi maganda. Kaya tulungan nyo kami, Panginoon, na maglingkod ng tapat at totoo. Purihin ka, Lord. Salamat sa buhay ng bawat isa. Pagpalaan nyo po sila. Kilala nyo po sila, Panginoon. Alam nyo ang kanilang pangangailangan. Kayo po ang tutugon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord po. Pastor Joseph Navarro, Pastor, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nakikita ng Diyos yung inyong pagsusumikap sa ministry. At siya po ang gumabay sa inyo at mag-provide ng lahat ng inyong mga pangangailangan, Pastor. Kapatid na Rose Ann, kapatid na Oliver, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa bawat isa sa atin, purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. Dalangin ko po na sumagana ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Maranasan ninyo ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. At ang tulong at gabay pagsama ng ating Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu. God bless po.